Ikapitong aralin, paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas. Ikapitong linggo. Kumusta? Maligayang pagbabalik sa ating aralin. Natutuwa akong makasama kang muli. Handa ka na bang matuto ng panibagong aralin? Tara, simulan na natin. Pero bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang ihanda mo ang iyong kagamitan at sarili sa ating pag-aaralan. Mainam rin na humanap ka ng pwesto sa iyong tahanan na tahimik at komportable kang makakapag-aral. Sa linggong ito ay ating sasagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang Islam? Ikalawa, paano lumaganap ang Islam sa Pilipinas? Ikatlo, ano-ano ang mga katuruan ng Islam? Ano ang Islam? Islam, isang relihiyon may paniniwala sa iisang Diyos, si Allah. Itinatag ito ng propetang si Muhammad batdang 600 CE. Paano lumaganap ang Islam sa Pilipinas? Ika-13 taon. Ang batayan ng Islam sa Sulu ay nagsimula sa huling bahagi na ika-13 taon nang ang mga mangangalakal na sina Tuan Masyaika at Tuan Magwalu na nagmula sa Malay Peninsula ay nakipagkalakalan. Ang mga mangangalakal na ito ay nakapag-asawa at sa kalaunan ay nakapagtatag ng pundasyon ng Islam sa Sulu. 1380. Ayon sa kasaysayan, dumating si Sharif Karim ul Makdum sa Sulu noong 1380. Isang salitang Arabe ang titulong Sharif na nangangahulugang mula sa angkan ng Propeta Muhammad. Ang kauna-unahang moske sa Tubig Indangan sa pulo ng Simunul sa Tawi-Tawi ay pinagawa ni Makdum. 1370. Sumunod na dumating sa Sulu si Rahabaginda mula sa Sumatra noong 1370. Siya ang nagpatuloy ng pagpapalaganap ng Islam. Nakapagtatag siya ng dinastiyang Muslim sa bansa. 1450. Noong 1450, dumating sa Sulu si Sharif ul Hashim Abu Bakar. Tinanggap siya ni Rahabaginda. Naging pinuno rin siya ng mapangasawa niya si Paramisuli, ang anak ni Rahabaginda. Nang pumanaw si Baginda, si Sharif ul Hashim naman ang nagpalaganap ng Islam. Itinatag niya ang tinatawag na pamahalaang sultanato sa Sulu. Siya ang kauna-unahang sultan sa Pilipinas. 1475. Mula sa Sulu, nagpatuloy ang paglaganap ng Islam sa Maguindanao at Lanao sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan noong 1475. Pinakasalan niya si Putri Tunina na isang prinsesa at itinatag ang sultanato sa Maguindanao. Ano-ano ang mga katuruan ng Islam? Limang haligi ng Islam. Isyahada, ang pagpapahayag ng paniniwalang walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang propeta ni Allah. Salat, pagdarasal ng 5 ulit sa isang araw. Zakat, pagbibigay ng tulong na pananalapi para sa mga may hirap na kapatid na Muslim. Sawam, pag-aayuno tuwing panahon ng Ramadan. Hajj, paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca. Pagkakaroon ng iisang Diyos.
Allah ang tawag ng mga Muslim sa Diyos. Naniniwala sila na si Allah ang itinuturing na Diyos ng mga Kristiyano at Hudyo. Si Allah din ang gumagawa ng lahat ng bagay at buhay sa hinaharap. Naniniwala rin ang mga Muslim na alam ni Allah ang lahat ng nangyayari sa mundo, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Siya ang huhusga sa mga tao sa araw ng paghuhukom. Quran. Quran ang banal na aklat ng mga Muslim. Mababasa dito ang mga katangian at kapangyarihan ni Allah. Malalaman din dito ang tungkol sa relasyon ng mga tao at kay Allah. Nakasalalay din ang pamumuhay ng mga Muslim sa Quran. Isinasaad dito ang mga pamantayang moral na dapat sundin ng bawat tao at ng lipunan. Gayon din ang lahat ng mga aral, batas, at ng mga ipinagbabawal na nakasaad sa Quran ay nararapat sundin ng lahat ng Muslim sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Mga propeta. Si Allah ay nag-atas ng mga propeta na maghahayag ng kanyang mensahe na magsisilbing gabay ng mga tao sa kanilang pamumuhay. Tungkulin ng mga propeta na magturo sa mga tao ng mga totoong kaisipan tungkol sa kanya. Itinuturo din nila sa mga tao ang tamang paraan ng pagsamba. Mga propeta. Tinataglay ng mga propeta ang katangiang pisikal ng mga karaniwang tao maliban sa pag-uugali, sapagkat sila ay mga tao rin. Hindi nila itinuturo sa mga tao na dapat silang sambahin sapagkat turo nila ay si Allah lamang ang nag-iisang Diyos. Ang propeta ay tinatawag ding nabi o rasul na nangangahulugang mensahero. Para sa kanila, dapat taglayin ng isang propeta ang apat na katangian: sida o katotohanan, amanaho o katapatan, table o tagapaghatid, at patana o katalinuhan. Muhammad. Si Muhammad ang pinakakilalang propetang Muslim. Lumaking mabuting tao si Muhammad kahit siya ay naulila ng maaga. Ipinamalas niya sa mga tao ang kanyang kabutihang loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Sinusuri niya ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Marami din siyang mga tanong tungkol sa tao na nais niyang mahanapan ng sagot. Minahal siya ng mga tao dahil sa kanyang magagandang katangian bilang isang tao. Mga anghel ng Diyos. Espiritual na nilalang ang mga anghel. Ito ang isa sa mga itinuro sa kanila ni Muhammad. Ipinagbawal din ni Muhammad ang pagsamba ng mga tao sa mga anghel. Pinili lamang ng Diyos ang mga anghel upang sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Ayon kay Muhammad, ang mga tao ay napaliligiran ng mga anghel sa lahat ng oras. Lahat ng ginagawa ng bawat tao ay tinitignan at pinagmamasdan ng mga anghel sapagkat ito ang gagamitin sa kanila sa oras ng paghuhukom kapag humarap na ang mga tao sa Diyos. Qadar. Naniniwala ang mga Muslim na alam ni Allah ang lahat ng nangyayari at mangyayari sa hinaharap. Tinatawag na kadarang paniniwalang ito. Para sa mga Muslim, may dahilan at para sa kabutihan ng tao ang lahat ng ginagawa ni Allah. Tungkulin ng lahat na magtiwala sa Kanya at tanggapin ang Kanyang kagustuhan. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!